Magandang araw mga kaibigan. Mayroon akong masugid na subscriber. At the same time, diehard supporter din siya ni DJ Bantag. Ito ang kanyang message sa akin. Sabi niya, binunyag ni DJ Bantag sa Book 2, Part 2, interview ng Banatero Brothers, hindi na tracking team ang naghahanap sa kay DJ Bantag, kundi assassination team na. Okay, so honestly, hindi ko pa napanood. Mamaya pa siguro. Yung part 1, napanood ko na. Itong part 2, book 2, wala pa. Kaya lang, medyo na-alarma ako. Kasi ito, palaging nagsisend sa akin ng message nito. Hindi ito nagsisinungaling. Subscriber ko from Uzami City. Salamat, kapatid. Kaya, magbigay ako ng reaksyon. Aligasyon pa man lang ito, kasi ito, revelation ni DJ Bantag. Kaya, sabihin pa lang natin aligasyon. I-analyze natin kung gaano ito katotoo. Bakit hindi na, kasi dapat arestuhin, i-track, arestuhin para dadalhin siya sa korte para i-trial. Hindi pa naman napatunayang guilty si DJ Bantag at saka si Superintendent Zulueta. Di ba ganon? So, ito, sa nakikita ko lang tinik sa lalamunan ng DOJ itong si DJ Bantag, napapahiya sila. Kailan ba yon? Nung may warrant of arrest na? 2 beses na nag-announce si Secretary Boying na magsusurrender si DJ Bantag. Kaya lang, hanggang ngayon, di pa man nagsusurrender. Ibig sabihin, nabibiktima sila sa fake news. O kaya, umaasa sila ng yung false hope. Then, ano pa yung isa? There was a time, nung bago pa na-issue yung warrant of arrest, nagre-reklamo ang DOJ, NBI na maraming police connection si DJ Bantag. Kaya hindi nila mahuli kasi ang mga police connection ni DJ Bantag nag-inform kaagad tungkol dito sa tracking team na pinabuloanan ng PNP na walang police connection, which hindi ako mag-agree. Maraming classmate ni DJ Bantag nasa PNP ngayon. Mga senior colonels na ngayon. Malapit na yung mag-general. Wala naman hindi nila proteksyonan ng kanilang classmate. Okay? So, ayan. Hirap na hirap ang DOJ, ang NBI sa paghahanap kay DJ Bantag. Napapahiya. Kailan ba yun? Last week lang ata. Yung after ng interview ng Banatero Vloggers, yung naunang interview ay yung nagalit si Secretary Boying. Sa sobrang hiya ng DOJ at NBI, bigla nilang ni-raid ang bahay ni DJ Bantag sa Baguio City na nagresulta sa wala. Negative. Kasi meron daw nag-tip na nandun si DJ Bantag. Kaya lang, napaka-imposible. Yung bahay na yon, known address ni DJ Bantag. Bakit siya pupunta doon? Kaya it does not make sense. Kanang malayo sa katotohanan. Ano lang yun, parang saving face. Para lang maipakita ang DOJ, ang NBI na may ginagawa. Kaya ni-raid kunuhay ang bahay ni DJ Bantag. So, nang dahil sa interview na yon,
makikita ko na galit si Boeing to a point nga sa isang press conference, biglang natanong tungkol sa interview. Nako, hindi niya nabantayan yung sagot niya. Ito po ang nakita kong weakness ni Secretary Boeing. Masyado siyang kulang sa wisdom pagsagot sa mga tanong. Nabanggit lang yung interview ng mga vloggers. Nagsabi naman siya nga, pwede silang kasuhan. Kasuhan namin ng contempt of court. Mali yun. Kaya lang, natouch yung pride niya, kaya galit nakapagbitaw siya ng salita na later on, magpapahamak sa kanya. Kaya, tignan nyo, doon sa Senate hearing, budget na deliberation ng DOJ, napagsabihan itong si Secretary Boyong ng isang top-notcher na senador na si Senator Coco Pimentel. Sabi niya, ano yung, bakit mo kakasuhan? Anong nilabag nilang batas? Yun inamin ni Boying na wala. May freedom of the press o freedom of the media. Kailang kulang lang itong tatlong vlogger ng respeto sa batas. Kasi may warrant of arrest na yung tao. Bakit ini-interview ba? Napakababaw na rason ba? Kita mo yung babaw ng level ng utak ng ating secretary. Dapat daw igalang ang batas. Dapat isumbong natin kung nasaan si Secretary Boying bilang paggalang sa ating batas. Ganon ang kanyang line of thinking. Okay? Kaya nga natatawa ko dito kay Banat ba yung part 1 sa interview kanina. DJ, kailan ka susuko? Kasi nagalit na sa amin yung secretary. Bakit ka daw namin ini-interview na hindi ka namin pa... Kailan ka sumuko? Yung mga joke na lang yun ni Banat Bay. Kaya lang, yun, sampal kay Boeing yun. Okay, punta na tayo sa issue. Gaano katotoo na hindi na tracking team ang pinadala, kundi assassination team? Ito, imagination ko na lang Secret nga pag nakita nyo, huwag ninyo nang buhayin ilibing nyo na. Parang ganon. Assassination Bakit? Again, analysis, kasi napapahiya na ng gusto ang DOJ, NBI sa hindi nila mahuli-huli si DG. Kailan? Punta naman tayo sa side ni DG Bantag. Ano sa tingin nyo? Kung ma-corner na siya, magsusurrender ba ang ating DG Bantag? Kung ako ang nasa kalagayan niya, I will never surrender. Patay na kung patay. Kasi kung mag-surrender ako, mag-surrender si DG Bantag, ganon din. Kakatayin din siya sa mga prisuhan habang nandyan ang SOJ na bias sa kanya. So, bakit pa siya magsusurrender? Kaya, anyway, sa tracking o assassination team, galingan ninyo. Remember, DG Bantag is a warrior, Igorot warrior. Ang lolo niya, World War II veteran, nasa dugo. Nananalaytay sa kanilang dugo ang warrior being an Igorot, apo ng Corporal Basilio Bantag. Maalala ko pa yung grandfather niya, panahon ng Hapon, sharpshooter yun, yung lolo niya. Tapos, former Marines, the Fighting Guest Unit, Fighting Guest Soldiers in the AP are the Marines. Well-trained yan. Plus, graduate ng PNPA, hindi basta-basta ang inyong hinahanap. Okay? Plus, kabisado niya ang lugar. Kung
saan man siya nagtatago ngayon ay ayokong mag-speculate, but I'm very sure maraming nagproprotekta sa kanya kung nasaan siya ngayon. Yung physical na lugar. But then, merong virtual na lugar na nagtatago si DJ Bantag. Saan? Si DJ Bantag nagtatago sa puso ng mga millions of supporters na naniniwala sa kanya na siya na frame up lang, biktima ng injustisya. Kaya maraming Pilipino nakatago sa puso nila si DJ Bantag. So, matago-tago ka, DJ Bantag. Long lead. Hintayin mo. Sana, 2025, magkandidato kang senador. Kahit nagtatago ka, magtulong-tulong kaming mga supporters mo magkampanya para sa iyo. Kahit hindi ka nalalabas. Don't worry about money. Importante yung puso ng mga Pilipino na nagmamahal sa hustisya. Kung ayaw mo sa droga, magbantag ka.